Okay, magandang araw mga Lods. Pag-usapan natin yung pabago-bagong voltahe ng input ng samdo natin. Yung voltahe from battery natin mga Lods. Nagbabago, magiging 12 point something up to 15 point something mga Lods. Pag-usapan natin kung paano natin i-solve yung mga ganong sitwasyon mga Lods, or ano kayang posibilidad na mga nangyayari, paano i-troubleshoot mga Lods. Okay, ganito, tingnan natin. Okay, pag nakita nyo yan mga Lods, paiba-iba yung battery. So ibig sabihin yan, may isang cell sa string nyo na hindi normal, o kaya ay nag-over ang volts, o kaya ay, ang tawag niyan, mataas ang voltahe kaysa ibang mga cell or battery mga loads. Yan, no? Kung makita nyo 13, 14, then magiging 15. Ibig sabihin yan, may isang voltahe na may isang battery na may abnormalities mga loads. Kaya para matanggal yan, i-balance muna natin. Balance natin. Off natin yung samdon natin. Off muna natin yung samdon. Okay? Oh, nagiging 15. Off natin yung samdon. And then wait. Okay, sunod natin gawin mga loads ay open natin yung apps ng BMS natin, Smart BMS natin, yung EC BMS mga loads. Ang maganda dito sa EC BMS mga loads, kasi may option siyang i-balance. Mayroon siyang option na kung hindi balance yung baterya mo, or sa apat na baterya may nag-over voltage or may nag-undervolt, meron siyang option na balance, one click balance. Yung kinlik ko ang one click balance, nag-green yung balancing. Ibig sabihin yan, nagbalancing na yung battery. And then hahayaan natin yung Smart BMS natin na i-balance yung 4 string na battery natin, 4S na battery, sa loob ng isang oras mga loads. Pagkatapos i-restart natin yung device natin or yung BMS natin. Makikita naman may option naman dyan tayo sa pang-anim na option. Pwede nating i-restart yung device natin or yung Smart BMS. Okay mga loads. Tapos ko nang i-restart yung natin, BMS, yung EC BMS or Smart BMS natin. And then, kung makikita natin, nag-red na yung balancing. It means tapos na siyang mag-balance. Halos magkasing voltahe na yung apat na baterya natin mga loads. And then, nag-charge na siya. Green na yung discharging at saka yung charging. And then, tingnan natin yung mga parameters natin sa Smart BMS natin. Yun. Hindi na nag-balance. So, pwede natin gamitin ulit. Tapos na natin ang pagbalancing mga loads. Kaya tingnan natin yung samdon kung mag-iba-iba pa ba yung natin. Yung voltahe ng samdon. Okay, D3 mode. 12 volts na inverter mga loads. Okay. Tingnan natin, on natin. Yun. And then, tingnan natin dito. Yun mga loads. Stable na yung voltahe ng samdon. It means balance na yung battery. Kasi pag hindi balance, yun ang nangyayari kanina. Mag-iba-iba yung voltage dyan na input. Kasi may abnormalities sa input ng battery. Kaya madalas siyang magiging 15, 13, 14, 15, ganon. Minsan nga mag 12. Okay. Yan mga loads. Yun lang kung paano i-solve yung ganong situation or ganong pangyayari sa samdo natin, yung nag-iiba yung battery voltage. At saka yung gamit ko pala na BMS, EC BMS, maganda siya loads. May mga
features or may feature siya na i-balance siya, one click balance. Oh. Isang click mo lang, nagba-balance yung battery. Iniwan ko lang ng mga 1 hour, balance na yung battery natin. Within 1 hour, 1 to 2 hours, pwede na. 1 hour nga lang, nabalanse na yung battery natin. Yan o, okay na yung input voltage. Okay, maraming salamat mga lods. At sana kahit konti may naano kayo, may nakukuha kayong informasyon kung paano i-resolve yung mga ganong sitwasyon mga lods. Hindi naman sa lahat ng siguro sa lahat ng panahon na ganun din ang gagawing solusyon. Okay. Pero isa na 'yon sa mga posibilidad na mangyayari mga lods, or isa 'yun sa mga posibilidad na solusyon o gawing solusyon. Pero iwan ko kung meron pa bang iba dyan. Basta sa akin, sa aking setup, yun ang napansin ko. Pag nagkaganon, binalansi ko na lang yung baterya. Buti nga lang, yung BMS natin, may feature na balance or one click balance. Okay, maraming salamat mga lods. Bye-bye!